Samantala, ibinida naman ni Senator Bongo na nakapasa ang mga mahahalagang reforma sa mga programa ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na bunga umano ng kanyang pangungulit. Kabilang rito ang karagdagang benepisyo at serbisyong sakop ng PhilHealth, gayon din ang adjustments sa confinement policies. Narito ang balita ni Raymond Dadpaas. Sulit ang pangungulit. Ito ang deklarasyon ni Senador Christopher Bongo kasunod ng mga pagbabagong inaprobahan ng PhilHealth Insurance Corporation o PhilHealth Board. Ayon kay Go, anumang expanded benefits na mapapakinabangan ng mga miyembro ng PhilHealth ay bunga ng kanyang pangungulit kasama ng iba't ibang grupo at mga personalidad na health advocates. Kasama na rito ang expanded benefits para sa top 10 mortality diseases, increased case rates at pagtanggal sa 24-hour confinement policy at single confinement policy. Ang senador din ang nagsulong na isama sa coverage ng PhilHealth ang dental and optometric services, preventive and emergency care, ganoon din ang pagbibigay ng gamot at assistive devices. Sa pinakauling pagdinig ng Senate Committee on Health ni Senador Go noong isang araw, kinumpirma ni PhilHealth Executive Vice President Eli Santos na inaprubahan na ng board ang mga dagdag benepisyo at reforma para sa mga kasapi ng PhilHealth. Siya din ang nagsulong na tanggalin ang single confinement policy sa loob ng 90 araw na dininig ng PhilHealth Board. Sa kabila ng zero subsidy ay tiniyak ng pamunuan ng PhilHealth na patuloy nilang gagampanan ang kanilang tungkulin at huwag mabahala ang ating mga kababayan. Bagamat malaking bagay sana ang 74 billion pesos na government subsidy para sa susunod na taon na tinanggal ng 2 kapulungan ng Kongreso. Ito ay dahil sa katwiran na umaapaw ang 600 billion pesos na reserve fund ng PhilHealth na dapat gamitin para sa dagdag benepisyo ng mga miyembro. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.